Matapos ang matagumpay na pagkuha ng 6 na Abukuma-class destroyer escorts mula sa Japan, isang hakbang na nagmarka ng makasaysayang paglawak ng kakayahan ng Philippine Navy, maraming tanong ang muling lumitaw. Tuloy pa ba ang matagal ng inaasahang pagdating ng ikalawang Pohang-class corvette mula sa South Korea? Ayon sa mga mapagkakatiwalaang impormante mula sa defense at diplomatic circles, nananatiling buhay ang alok mula sa Republic of Korea Navy, ROKN. Subalit, hindi tulad ng unang Pohang-class transfer, ang proyektong ito ay isinasagawa sa ilalim ng mas mahigpit at maingat na koordinasyon, marahil dahil sa sensitibong politikal at lohistikal na konsiderasyon. Ang katahimikang ito ay hindi indikasyon ng pagkansela, bagkus ay nagpapakita na ang parehong panig ay masusing pinag-uusapan ang schedule, pondo at integrasyon sa mas malaking plano ng modernisasyon. Isa sa mga malinaw na posibilidad ay ang pagsasabay ng transfer sa revised AFP Modernization Program, Horizon 3, 2023 to 2028, kung saan mas binibigyang pansin ang pagpapalakas ng offshore combat force at pagdagdag ng mga multi-role surface combatants. Lalo na ngayon na tumitindi ang tensyon sa Indo-Pacific, partikular sa West Philippine Sea, kung saan tumataas ang bilang ng maritime incidents, ilegal na pagpasok ng mga dayuhan at agresibong pagpapakita ng puwersa. Sa ganitong kapaligiran, bawat barkong may kakayahang magpatrolya at magpakita ng presensya ay kritikal sa pambansang seguridad. Bagamat second-hand ang ikalawang Pohang-class corvette, nananatili itong mahalagang asset kung bibigyan ng modernong upgrade mula sa surveillance sensors at electronic warfare systems hanggang sa surface-to-surface at surface-to-air missile systems. Katulad ng ginagawa ng iba pang ASEAN navies gaya ng Indonesia, Thailand at Malaysia, ang paggamit ng second-hand vessels ay isang praktikal na paraan upang mapanatili ang force readiness habang hinihintay ang mas matagal na proseso ng pagbuo at paghatid ng bagong barko. Sa tala ng South Korean Navy, maraming Pohang-class ang na-decommission mula 2021 hanggang 2024. Kabilang dito ang ROKS Jinju PCC-763 at ROKS Yeosu PCC-765 na parehong kabilang sa mas modernong Flight Theory/IV variants, mas malaki, mas mabilis, at mas maraming capability kumpara sa naunang mga bersyon. Posibleng isa sa mga ito ang nakatakdang maipasa sa Pilipinas, at dahil itinuturing ng South Korea ang Pilipinas bilang strategic priority partner sa Southeast Asia, mataas ang tsansa na mauuna ang ating bansa bago ang iba pang interesadong partner gaya ng Colombia o Peru. Kung walang magiging aberya sa diplomatikong koordinasyon, maaaring magsimula ang transfer at refit process bago matapos ang 2025 at tuluyang makapasok sa serbisyo sa unang bahagi ng 2026. Ang barko ay tiyak na daraan sa crew training, minor refitting at integrasyon sa Philippine Fleet. Posibleng ito ay italaga sa mga estratehikong lugar gaya ng Subic Bay para sa Luzon Front, Palawan para sa West Philippine Sea, at hilagang bahagi ng bansa para sa early warning at maritime interdiction. Mahalagang tandaan na ang ganitong klaseng transfer ay hindi lamang usapin ng pagbibigay ng hardware. Ito rin ay bahagi ng mas malawak na naval diplomacy kung saan patuloy ang South Korea sa pagbibigay ng suporta sa Pilipinas. Hindi lamang sa anyo ng kagamitan, kundi pati na rin sa industrial partnerships, humanitarian support, training at joint military exercises tulad ng ASEAN Maritime Drills, RIMPAC at Komodo. Kung sakaling dumating ang ikalawang Pohang-class corvette, ito ay magsisilbing mahalagang force multiplier. Magpapalawak ito ng patrol coverage, magpapabilis ng response time sa maritime security threats, at magpapalakas ng moral ng ating puwersa. Sa panahong ang ating soberanya ay hayagang sinusubok, ang pagdating nito ay magsisilbing malinaw na mensahe. Nagpapatuloy ang modernisasyon ng Philippine Navy at handa itong tumugon sa anumang banta
anumang oras. Sa madaling sabi, matapos ang malaking tagumpay sa pagkuha ng mga Abukuma-class destroyer escorts mula Japan, nananatiling buhay at mahalaga ang interes ng Pilipinas sa ikalawang Pohang class corvette. Maaring ito ay tahimik na gumagalaw sa likod ng mga pabalita, ngunit ang potensyal nitong magbigay ng dagdag lakas at presensya sa ating karagatan ay hindi dapat maliitin.